Anmar, no? Number one, sino ba ang nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Zimmerman Duterte? Number one, malinaw pa sa sikat ng araw si Congressman Martin Ferdinand Romualdez ang talagang pasimuno ng kanyang pagpapatanggal dahil he sees, no? Si Romualdez nakikita niya na ang pinakamabigat na makakalaban niya sa kanyang obsession na maging presidente. Hindi lang ambisyon na obsession na maging presidente ay si Mrs. Carpio, si Sara, si Inday Sara. So talagang gumagawa siya ng paraan para matanggal siya. Kasi pag wala si Sara, may chance siya. Kahit 1% pa lang siya ngayon, no? Lamang pa sina Pacquiao, sina Mrs. Robredo, at kung sino pa, no? Baka mas lamang pa si Soto kung isasama si Soto sa equation. Number two, sino ba ang gustong matanggal si Sara? Kundi yung Makabayan Black at yung kanilang mga kaibigan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, sapagkat balakid si Inday, si Mayor Inday, nasubukan na niya yan nung mayor siya ng Davao at ngayon ay vice presidente, sa kanilang hangarin na makapagpalit ng gobyerno at mahawakan ng mga communist, terrorist, rebel ang gobyerno ng Pilipinas. Malinaw po yan. Sino pa ang ibang interested party na matanggal ang presidente, ang vice presidente? The vested interest. Yung mga corrupt, yung mga hindi makapagnegosyo sa gobyerno ng patas. No? Lahat sila. So, kaya nga ang sinasabi tama si Mr. Cayetano, the gentleman from Taguig Pateros, na malapit na 28, talunin nyo. Pag tinalo nyo, wala na. Di tapos ang boxing. Komunikasyon ngayong umaga para samahan po tayong pag-usapan ang mga maiinit na issue sa ating bayan. Walang iba kundi si Ginoong Jay Sonza, isa pong political commentator. Sir Jay, maayong buntag. Maraming salamat po sa inyong oras. Madiger si Kandan na mayapayabak karengang Manalbeke kayo. Opo, Sir Jay, mainit po itong ating pagtatalakayin ngayong umaga dahil kahapon nga sa botong 19 ay nagdesisyon ang Senado na i-archive itong articles of impeachment po o yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ho ba ay agree o pabor dito po sa naging desisyon ng Senado? Gaya ng aking naisulat na, no, pagdating sa argumentation and debate, pag nagdesisyon na ang Korte Suprema, lahat dapat sumunod. Nagdesisyon ang Supreme Court, sabi niya, doon sa Torion petition, sapagkat para at least malinaw, ang dinesisyonan po ng Supreme Court ay ang petition na isinampa ng Mindanao lawyers, ng Banateros, at ilang pang mga abogado, mula sa Mindanao sa pangungunan ni Attorney Torion. Kaya binansagan po yan ng Korte Suprema na the Torion petition, 72525, dahil yan po ay dinesisyonan July 25 na 2025. Ngayon, ang sabi po ng Supreme Court, malinaw, walang dapat pang ipaliwanag. Number one, ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay void ab initio. Sa madaling salita, sa simulat sapol, wala pong silbi ang naturang impeachment, articles of impeachment. Pangalawa, ang sabi po ng Supreme Court, ito ay tandisang paglabag sa saligang batas, sa Ingles, unconstitutional. Pangatlo, wala pong due process, hindi dumaan sa due process. Sa madaling salita, hindi po dumaan sa tamang proseso. At pang-apat, ito po'y executory, agad-agad o kagyat o immediately executory. Kaya wala na pong dapat na diskusyon, kaya minarapat po ng ating mataas na kapulungan
sa pamamagitan ng mga senador sa ika-20 sesyon ng Kongreso na ito po ay ilibing. At yan po ang sa Ingles ay archive. Pero sa wikang madaling salita, madaling intindihin, ito po ay tuluyan ng ibinaon sa lupa. No, ug sa Bisaya pa, gilubong kini sa yutang tabunon. Opo, tumpak na tumpak, Sir Jay. Yan din po yung naging paglalahad at pagpapaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang talumpati kahapon. Pero ang naging issue talaga ay gusto po ng minority na table. May term yun motion to lay on table. The motion. Yung motion ni Senator Marcoleta dahil nga nakapending pa ang MR o yung motion for reconsideration ng House of Representatives dyan po sa Supreme Court. Kaya kung maaari ay hantayin. Parang ganun po yung naging issue. At ito tama naman po ang ginawa ng Senate minority at yan ay expected, Jade, kaya tayo may demokrasya. Kahit na iisa lang ang tinig ng minority, kinakailangan madinig ito. Lamang ay dahil tayo nga ay nabubuhay sa ilalim ng demokrasya, kinakailangan ito po'y pinagbobotohan. Kaya sa bilang ng 19 kontra 5 ay minarapat po na ibasura ang motion to table the pending motion ni Senator Marcoleta. Kaya I'd like to congratulate the minority for standing their grounds at for trying hard, except that yung kanilang pagsisikap ay hindi po nagtagumpay dahil unang-una they lack the material for their arguments, Kasi hindi pwedeng basta mo na lang sasabihin na dahil unanimous yung decision, pwede ring unanimous yung mali. Tapos wala kang ino-offer na argumento bakit magiging unanimous yung mali, Hindi mo rin pwedeng sabihin na mali yung mga maestrado sapagkat ang tinutukoy mo ay yung mga tinukoy ng sinasabi mong legal luminaries na in the end, yung pala may mga desisyon na sila na nauna na contrary sa yung sinasabi in the case of Carpio and Carpio dun sa desisyon nila sa Francisco case, na impeachment case na pinag-uusapan. So, sa argumentation and debate, Jade, Admar, kinakailangan pag pumunta ka roon, handa ka sa lahat. Example, hindi mo pwedeng sabihin na binabaligtad yung unanimous decision ng NBank when you are only referring to a decision na sinasabi ni Senator Risa Barakel, kasi sabi niya nababaligtad pero nung ito'y ating sinaliksik, ang kanyang tinutukoy na kaso is a division level which was reversed by the NBank. Magkaiba po yung NBank decision na unanimous without any anong tawag nito, wala hong kumiling na hindi pabor at nagsulat ng contrary opinion. Tandaan po natin, walang dissenting opinion dito sa Turion petition. Lahat po sila ay bumoto ng pabor at sa kasaysayan ng Supreme Court, hindi pa nangyari na yung mismong maestradong bumoto ng unanimous ay binaligtad ang sarili niyang boto. Opo. Yan po. Oo. Yung nabanggit kahapon, Sir Jay, alam ko na monitor mo yung mga jurisprudence o mga desisyon po ng korte na sinasabi po ni Senator Risa Hontiveros na kalaunan po ay kinwestiyon din ni Senator Rodante Marcoleta kung yun ba ay division level o unbank level yung naging basehan ng Senadora Hontiveros sa kanya pong paliwanag patungkol nga po sa unanimous decision ng Supreme Court sa mga nakalipas. Kasi mahirap mambola, anong tawag nito? Pag humarap ka sa isang
debate, lalo na sa Senado or any formal debate for that matter, at ang kaharap mo ay seasoned litigator na may masteral degree in laws and public administration at isang veteranong mambabatas at naging vice chair ng Rules Committee ng House for 18 years, you have to be ready. Hindi ka pwedeng basta mo lang sasabihin, hindi, ganito yan eh. Kasi rhetorical overuse cannot be used in a formal argumentation and debate, Jade. Hindi pwedeng nasanay ka sa UP na pag lumabas ka sa kalye, sinabi mong ganito, mananaig ka. Hindi po pwede. Demokrasya tayo eh. Pagdating sa demokrasya, mananaig yung totoo. Ayun, mambobola ka, sasabihin mo. Kaya nga tinatanong siya ni Mr. Marcoleta, ano bang GR number niyan? Hindi mo pwedeng sagutin ang CR number po nito ganito. Kaya, sorry Madam Barakel, pero hindi obra yung mga ganun eh. Opo. Next time siguro, maging handa kayo, no? Parang na sa ganun, hindi kayo lumabas na kahiya-hiya. Oo, kasi nga yung ganong tanungan ni Senator Marcoleta, Sir Jay, alam ko yung mga abogado, lalo na yung mga nag-aaral ng abogado din, nakaka-relate din doon sa tanong, which is valid po. Yung naging tanong po, tama ho ba, ni Senator Marcoleta doon kay Senator Hontiveros o Senadora Hontiveros, na kung saan nga hinahanap niya doon sa kanyang basehan, binabatay niya doon sa kanyang phone. Kulang siguro yung yung binabasa niya, yung anong tawag niyan, yung idiot card na binabasa niya, wala doon kahit na halong-halungkay niya, kaya bandang uli makikita mo parang wala na siyang argument. But sabi ko nga, there is pwede mo pa rin graduhan ng 8 sa on a scale of 10 sa for trying, no? Talagang sinikap nila to the point na nung talagang wala na silang argumento, yung mga kasamahan niya sa akbayan na nasa gallery ay naggano ng thumbs down. Kasi wala naman sila, pag wala ka ng argumento, gagawa ka na lang ng eksena. So, hindi po pwedeng ganyan in the halls of the upper chamber. Baka sa lower house po pwede yan. Pero sabi nga ni Senator Chis Escudero, please, do not make the Senate as the playground for your political obsession. Opo. Isa din po sa mga nabanggit, patungkol pa rin may kaugnayan dito sa naging desisyon ng Supreme Court, Sir Jay, ang yung pahayag po ni Senator Tito Soto na yung ruling daw ng Supreme Court can be corrected. Kasi nga, i-quote ko lang, yung mismong sinabi po niya, a case decided unanimously does not mean it is infallible. For all we know, it is a unanimous mistake. But then, again, it can be corrected. Sino ba dapat ang, ano bang tingin mo dito ang dating para sa inyo? Yun yung kanyang versus sa ruling. Kaya kagabi sinulat ko sana itong mga statement na binigkas nila Senator Soto, Senator Pangilinan, Senator Aquino at Senator Hontiveros ay gawin nila outside of the session hall of the Senate so that we can file the necessary contempt charges against them. Kasi may parliamentary immunity sila, pwede lang talagang batikusin ng wala sa lugar ang Korte Suprema. Kaya nga yung mabait lang si Mr. Marcoleta for acceding to the amendments doon sa kanyang original motion to dismiss by replacing it sa word na adhere o pagtalima o pagsunod sa atas ng Korte Suprema as a win-win solution, no? Pero yung batikusin mo ng even questioning the probity and integrity of the honorable magistrates of the Supreme Court is to me below the belt, Jade.
Opo, kasi maliwanag naman, bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Jay, maliwanag naman doon sa procedure o sa ating konstitusyon na yung maaari lamang magtama o mag-correct sa mga justices ng Supreme Court ay sila-sila lang din. Correct. At saka parang ang linaw kasi, hindi naman inaalis yung karapatan ng sino man na mag-file ng motion for reconsideration. Pero may isa pang problema tayo dyan, Jade Admar, ano? Ang sinasabi nila, the House of Representatives, by way of the Solicitor General, nag-file ng motion for reconsideration. Tama? Diba? Pero ang katotohanan, hanggang ngayon, hinahanap ko sa aking pananaliksik a resolution in a plenary voted upon by the members of the House of Representatives calling or asking the Solicitor General to file on their behalf, on behalf of the House, a motion for reconsideration. So, if there is a misrepresentation at ang utos lang ay galing sa Speaker, it should be the Speaker of the House questioning or filing the motion and not the House of Representatives. Dahil wala pong record sa House of Representatives, no, na sila ay binigyan nila ng authority at ang Solgen to represent them in a motion for reconsideration, meaning the House. Magkaiba po kasi yung hiniling ni Speaker Romualdez, ang Solgen, na mag-file ng MR kaysa yung House of Representatives nag-file ng MR. Kaya even the argument of Mr. Soto kagahapon is questionable. Because ang sinasabi niya, mayroong motion for reconsideration ng House. Was there an authority from the House? There is none. Unless they can produce it now. Oy, meron kami, gaya ng isiningit nila, dun sa Session 36 ng House of Representatives of the 19th Congress, archiving the 3 na naunang articles of impeachment. Yung palusot pa. Pero as it stand now, wala pong plenary approval for a filing of a motion for reconsideration before the Supreme Court by way of the Solicitor General. Jade. Magandang umaga, may buntag, Manong Jay. Dito naman tayo. May buntag. Opo, sa sinabi po ni katandem ni former President Rodrigo Duterte na si Senador Alan Peter Cayetano, na sinabi niya na kung gusto nyong ma-impeach, dumaan sa tamang proseso, which is meron pa namang Pebrero sa susunod na taon. Pero nabanggit niya, kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2028. Ano masasabi niyo po rito, Manong Jay? Okay, cuentas claras. Admar, no? Number one, sino ba ang nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Zimmerman Duterte? Number one, malinaw pa sa sikat ng araw si Congressman Martin Ferdinand Romualdez ang talagang pasimuno ng kanyang pagpapatanggal dahil he sees, no? Si Romualdez nakikita niya na ang pinakamabigat na makakalaban niya sa kanyang obsession na maging presidente. Hindi lang ambisyon obsession na maging presidente ay si Mrs. Carpio, si Sara, si Inday Sara. So talagang gumagawa siya ng paraan para matanggal siya. Kasi pag wala si Sara, may chance siya. Kahit 1% pa lang siya ngayon, no? Lamang pa sina Pacquiao, sina Mrs. Robredo, at kung sino pa, no? Baka mas lamang pa si Soto kung isasama si Soto sa equation. Number two, sino ba ang gustong matanggal si Sara? Kundi yung Makabayan Bloc at yung kanilang mga kaibigan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, sapagkat balakid si Inday, si Mayor Inday, nasubukan na niya yan nung mayor siya ng Davao at ngayon ay vice presidente, sa kanilang hangarin na makapagpalit ng gobyerno at mahawakan ng mga communist, terrorist, rebel ang gobyerno ng Pilipinas.
Malinaw po yan. Sino pa ang ibang interested party na matanggal ang presidente, ang vice-presidente? The vested interest. Yung mga corrupt, yung mga hindi makapagnegosyo sa gobyerno ng patas. No? Lahat sila. So, kaya nga ang sinasabi tama si Mr. Cayetano, the gentleman from Taguig Pateros, na malapit na 28, talunin nyo. Pag tinalo nyo, wala na. Di tapos ang boxing, natalo si Inday. Pero o kaya talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, tumaan kayo sa tamang proseso. Pagdating ng February 6, 2026, you file an impeachment complaint, duly certified, verified, with all the necessary probable causes, pieces of evidence attached, and then idaan yan. Pagka-file, i-refer ka agad ng Senate o ng House Secretary General to the Speaker. The Speaker refers it to the Rules Committee. The Rules Committee refers it to the Justice Committee, and within 10 days, and that the Justice Committee provides the accused the proper avenue for her to see the complaint and react to the complaint. And more probably, dumaan sa tamang proseso by way of a committee hearing sa Justice Committee, unang-una to check whether the articles of impeachment presented is tama sa forma, tama sa substance, which are required for a tamang proseso sa isang impeachment proceedings na tinutukoy na nitong desisyon sa Torion petition. Opo. Pag nagawa yan at yan ay lumusot, na parating sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial. At walang magiging petition na may isasampa pa sa Supreme Court na mananaig sapagkat dumaan sa tamang proseso. Kaya ngayon pa lang, ang payo natin doon sa mga talagang gusto, no? Including Mr. Romualdez, and of course, yung kanyang mga kaibigang contractor, no? Na mambabatas, pag-aralan nilang maigi, no? Kumuha sila ng mga tamang legal mercenaries, legal luminaries na tutulong sa kanila, Admar. Opo, and muli ngang binigyang diin nitong si Senador Alan Peter Cayetano yung naging pahayag din ng Supreme Court. Sabi niya, i-quote ko lang si Senador Alan Peter Cayetano, hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court, dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ngayon, correct, kung talagang may ginawa siyang masama, i-impeach pero sa tamang paraan. At sa tamang panahon. Kasi may 1-year bar nga Hindi yung meron ng isa, meron ng dalawa, meron ng tatlo, tapos ang ilulusot mo yung pang-apat. Bawal po yun sa saligang batas. Malinaw po yun. Ngayon, ako, para lang malinaw, hindi lang naman impeachment ang pwedeng gawin. Pwede, kung halimbawa sinasabi, gaya ng sinasabi ni elected Congressman of Manila, Joel, pangalan niya, Joel Chua ba o Joey Chua? Ang sabi niya, maraming ebidensya. Kung nagdudumilat po at talagang napakabigat ng ebidensya, wala pong batas na nagbabawal sa sino man, lalo na sa kanila, no, na magsampa ng kasong kriminal o sibil laban kay Sara Duterte. Wala naman siyang nakasaad sa saligang batas na immune ang Vice President from criminal and civil administrative cases or complaint, no? Or charges. So, hindi pwedeng sabihin na anong tawag nito, di kung meron kayo di dalhin nyo sa korte. Pagdating sa korte, para managot or sumagot si Mrs. Carpio, si Inday Sara.
Opo, at doon po sa paunang naging privilege speech, which is siya yung nagmotion talaga na i-dismiss, nakalaunan ay pumayag din siya na i-archive na lang. Itong si Senador Rodante Marcoleta, inisa-isa niya yung nakikita niyang mga kamaliang ginawa po ng Kamara. At nabanggit nga niya na hilaw. Kasi galing siya ron eh. Opo. Galing siya ron, alam niya kung ano yung sistema ron eh. And sinabay pa niya sa pag-quote doon sa resulta rin ng desisyon ng Korte Suprema. So mula pa lang doon, hindi ba pwedeng matimbang na agad ng mga miyembro ng Senado na may something na problema dito sa impeachment na ito, at kung ating susundin yung tamang proseso, mali na yung kanilang sa kanila tamang proseso pero mali yung kanilang tinanggap na mga information, hindi po ba automatic na mali din sa kabuuan? Kaya nga po, tama, kung inyo magugunita, June 10, tama si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Doktor, no, of Public Administration, Ronald de la Rosa, nung nag-motion siya to dismiss because nakita niya may problema. At tama rin ang naging amendment ni Senator Christopher Lawrence Go ng kanyang susugan ang panukala ni Senator de la Rosa noon, at ito ay i-remand, ibalik sa House of Representatives sapagkat palpakis, no, ang fourth impeachment, articles of impeachment. Kaya in effect, para baka nakakalimutan ng tao, all the while justified yung pagkontra ni Senator De La Rosa at ang amendments, ang paghingi ni Senator Go na ibalik ito na kinatigan naman ng impeachment court at that time, no? At that time. Kaya nga, diyan sila nagkakagulo kagabi. Sabi niya, paraki pa na nanumpa kayo, sabi ni Senator Soto, di ba? Nanumpa kayo, naging impeachment court kayo. Because at that time, wala pang desisyon ng Supreme Court. Ngayon, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, in other words, wala na yun, no? While it may form part in the records of the Senate, in effect, the Supreme Court is now saying because it is void ab initio, it is unconstitutional, it violates the due process, therefore it has to be executory immediately. At as if the Senate, anong tawag nito, wala siyang jurisdiction. Oo. At least, nakapagpa-picture sila ng nakatoga, pwede nilang ibenta ngayon sa ukay-ukay o dyan sa, ano ba yung nasa Makati, kay Eloise, no? Pwede nilang ibenta roon yung kanila para magkapera naman, maibalik, donate siguro sa mga bina. Opo, and kapansin-pansin din na napaka-bold na mga kritiko ng mga Duterte. Nabanggit mo kung sino-sino yung mga nagsusulong talaga nito, na hindi mo maisasantabi talaga, may halo talagang politika kasi same din sila ng mga kritiko noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung pagbabatayan yung naging halaga, yung perang pinag-uusapan na sinasabi nilang nilustay, mali ang paggamit, di po ba mas may marami pang mga issue na bilyong piso, mas malaki pa ang issue? Bakit hindi kaya ganun ka-bold din, ganun ka-vocal sila sa pag-question ito, at ganun din ang pagsusulong na maimbestigan ito ng husto, Manong Jay? Because pati sila maapektuhan itong mga contractors, no? Pagka binuklat nila ang investigasyon, yung totoong investigasyon, and I hope the Senate Blue Ribbon Committee will do it, no? Kasi ngayon ang lumalabas, ang nag-iimbestiga, DPWH, alam naman natin ang collusion between the congressman and the DPWH as manifested in the several contracts. Example of Congressman Ajong, no? With MMA Construction and Development Corporation na talagang contracted, nandito makikita mo. So,
paano mo maaasahan na ang mga congressman iimbestigahan yan? Dahil pag inimbestigahan yung paglulustay ng pera, sila mismo, 67 of them according to Senator Ping Lacson. But baka mas sobra pa doon pagka talagang hinimay yung mga contractors, no, na mga miyembro ng Kongreso. So talagang they will not attempt to even investigate that, no, na seriously dyan sa mababang kapulungan. Ang pag-asa natin dyan is number one, if a congressman of good standing and a well-meaning citizen file an impeachment proceedings against President Ferdinand Romualdez Marcos II, or at the very least on Monday, dahil walang question ngayon, somebody from the House of Representatives will stand before the Batasan Session Hall and move to declare the position of the Speaker vacant so that they can elect a new leader para mabawi naman yung dangal na nalalabi sa House of Representatives sa Admar. Opo. Kung matatandaan nyo rin po, Manong Jay, no, marami na ring mga nag-question dito sa Korte Suprema ukol nga dito sa impeachment. Pero iginigit pa rin nila na hindi. Ano yan, ang sabi ng konstitusyon, forthwith, di ba? Doon sa ano naman, sa Kamara immediately. So pwede nang hindi antayin yung desisyon pa ng Korte Suprema. Ngayon, nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema at i-implement na naman ang desisyon ng Korte Suprema. Biglang pihit na naman yung mga kritiko at sinasabing antayin natin yung resulta naman ng motion for reconsideration. Parang hindi nagtutugma yung kanilang Manong Jay. Yun na nga yung sinasabi ko kanina na kinakailangan pag sumalang ka sa debate, no, in the marketplace of ideas, in this particular case, the halls of the Senate, kinakailangan tama at ayos ang lahat ng datos mo. Otherwise, you will end up as the laughing stock, no, of dito sa pangyayaring ito. Ngayon, ang tanong actually ganito yun eh. The MR now is the moot and academic, anong pangalan nito, Admar. Bakit? Nailibing na ng Senado yung yung impeachment eh. Ano pang i-AMR mo? Di ba? Nakalibing na, nakabaon na eh. 19 katao ang naglibing. 19 na mambabatas representing the people of the Republic of the Philippines. Remember, ang mga senador are elected at large. They represent the people of the Republic of the Philippines. Yung mga congressman, they represent the people of their districts. Yun ang kaibahan, no? Kaya nga lower house, mababang kapulungan. Ito upper house. Dahil buong bansa ang nire-represent ng mga mambabatas. 19 sila na inilibing yung archive, no? Yung impeachment, articles of impeachment, at isa ang naniguro, bahala kayo dyan, no? hindi ako pabor, hindi rin ako pabor, no? Si Ping Lacson yon, yung nag-abstain. But the 19 said it in no uncertain terms, very clear. They voted in the affirmative because they want to follow the Constitution of the Republic of the Philippines as enunciated in the 1987 Constitution. Opo, at kapansin-pansin din, di ba, may mga ibinulgar din si Congressman Isidro Ungab na mahalaga din yung matutukan, which is role din po yan ng taga-pangalaga, taga-budget natin. Pero hindi natin naririnig itong mga isyong ito na napag-uusapan po nila. Tila bingi. Mabuti binanggit mo yan, Admar, ano? Kasi in a few days,
pag-uusapan na nila, isasubmit na ng Malacanang by way of the Department of Budget and Management ang panukalang pambansang gastusin para sa taong 2026. Ako, inaabatan ko rito, ano ang budget message ng Pangulo? No, importante kasi yan eh. Para saan ba itong gastusin na ito? Kasi kung pinakinggan mo yung sona niya, parang may katuturan eh. Subalit, ngunit dadapwat, kailangan makita natin yan, masilip natin yan. Kasi nasunog na tayo sa 2025 na expenditure eh. Ang katotohanan niyan, Admar, katapusan pa lang ng Enero, 80% of the budget have been released. From February hanggang ngayon, nabubuhay tayo sa pangungutang. Ang ginagastos ng gobyerno galing sa pangungutang at baka hindi pa alam ng marami, katatapos lang ho natin mangutang 2 days ago ng $700 million or about 40 billion pesos. Kasi wala pong pera, naubos na. In other words, bangkarote na. Hindi lang sinasabi ng mga politiko, pero bangkarote ang gobyerno natin. We are on a deficit spending. Ang tawag ng sa public budgeting, no, sa government budgeting. Ang tawag diyan ay deficit spending. Gumagastos tayo ng walang pera at yan ay inuutang lang natin ang pambayad. Kaya wala tayong nangutang noong February, nangutang noong April, nangutang na naman just 2 days ago, no? Kaya nakakalungkot dahil nga yan sa expose ni Mr. Ungab, ni Congressman Ungab ng 3rd District ng Davao, na ang daming ginawang kabalbalan doon sa 2025 budget. Imagine nag-approve ang presidente natin ng isang budget na hindi pirmado sa yung enrolled bill is not even signed by those who are supposed to sign it, and yet the president signed it. You see the anomaly? Huh? Kaya talagang dapat may managot, no? Dapat may managot. At hindi natutulog ang Diyos. Maraming pagkakataon na yan na pinakita sa atin ng pong may kapal, no? Dumarating ang pagkakataon na gumagawa siya ng paraan para magkaroon ng pananagutan ang mga dapat managot. Kaya tingnan natin dito sa 2026 proposed NEP, National Expenditure Program, whether the President is leading us to perdition or leading us to a recovery. Opo. Sir Jay, huli na lang. Dahil Yes, sir. tulad nga na nasasabi natin, nababanggit na ibinauna, inilibing na ngayon itong impeachment complaint ni VP Sara. Ano po yung mga nakikita naman po ninyong susunod na magiging hakbang po ng mga kritiko na ni Pangulong o ni Vice President Sara Duterte? Kung gusto nilang magmukhang tanga uli, gawin nila. Yun ang kasi wala na eh. It is an exercise in futility. Kaya tama si Senator Robin Hood Padilla at si Senator Bongo na, teka muna, ang dami natin dapat ay sikasuhin. Tiwanan na natin yan. Kumbaga sa let's move on, no? Kasi ang dami nating mas seryosong dapat pagkukulan ng pansin, no? Lalo pat nagbabadya na naman ang mga bagyo, ang mga paglindol at iba pa. Natural calamity pa yan. Hindi pa natin pinag-uusapan ng kalamidad na ibinunga ng maling gastos ng 2025 national expenditure, no? So ako pakiusap ko lang sana dahil sabi nila may mga pagbabago lalo na sa mababang kapulungan. Pakita nila, no? Tama na yung mga huwadcom, tuwadcom, tricom na yan. Hindi po natin kailangan yan. Ang kailangan ng bayan ngayon, ano ba talaga ang mga magagawa nyo? Number 1, paano mabababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin? Paano maiibsan ang kalbaryong dinaranas ng mga kapwa ko magsasaka na pag nagtanim kami ng palay, ang bilhin ninyo ay 7 piso na lamang, samantalang ang production cost namin ay nasa 17 pesos per kilo ng palay. So, ito ay isang hamon
magpakatotoo na tayo. Ha? Ako'y nanalalig. Pero hindi natin yan nakakalimutan yung mga bulastog na gumawa ng kabalbalan laban sa taong bayan, laban sa konstitusyon, laban sa gobyerno, laban sa taxpayers. And we are hopeful that with Senator Marcoleta at the helm of the Senate Accountability of Public Officers and Investigation, otherwise known as Blue Ribbon Committee, will do something about all these shenanigans in government, no? So ako bilang isang ordinaryong tao, isang magsasaka, dadamihan ko pa ang dasal ko na sana ay gumawa ng paraan. There will be a divine intervention. Kumilos ang ama, no? At ang anak, nang sa ganon ay magkaroon tayo ng tama at puspos na maayos na kinabukasan, Jed.